No, I'm only referring to fake news peddling. Yeah. Yung opinion, they can share, they can express their opinion 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year. And no one will stop them from doing that. That's their right. Yes. And we know that and we respect that right. Thank you for that. Pero kapag you've crossed the line, created a story, created a news that is fake, and you peddled it, diba? Teka muna, may pananagutan tayo sa batas. And you know that, diba? Yes, sir. So, that's very clear. We will not debate and argue about opinions. Yes. Because your opinion Yes. is I respect, and my opinion you should also respect. Yes. Diba? Ganun din po, this goes the same to all social media actors or bloggers, so to speak, no? Kasi syempre, kayo nandyan sa industry yan, you control the narrative eh. Kasi kayo nandyan dyan, trabaho nyo siguro yan. Perhaps you even make money out of that, no? Especially to those who actually can monetize, no? Yung kanilang, ano ba, namo-monetize Yes, yan, sir. Malu? Oh. That's why I said I am not a blogger or a vlogger, because I do not earn from it. My meta page is my personal page. And to a certain degree, you really have to be responsible for what you say or what you do. Yun lang, sir, siguro sa legislation, really you have to look for a definition on fake news. What is fake news is really something that has to be defined. I absolutely agree with you, and that is why we're consulting and getting opinions from the experts, no? Yung ating members of the academe, like you're a practitioner, and the government agencies, para makagawa po tayo ng batas. Yun lamang po ang ating layunin. So yung mga nagtatago sa likod ng usapin na ito ay curtailment ng freedom of expression o freedom of speech, sila po yung talagang namamayagpag sa pagkalat ng fake news dito sa ating bansa. Mr. Chairman, the fact that I agreed to appear and honor your invitation, and I was given the chance to say what I want to say, I don't think that is curtailment of my right to express. And you're a perfect example and manifestation that indeed there was no curtailment of freedom of expression and speech in this committee hearing. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Malu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And with that, that's the reason why we wanted them to appear as well, no? Hindi naman po ito sisikilin yung karapatan ng bawat isa. But kailangan pa nga po natin malaman kung ano yung mga inputs nila na makakatulong sa atin para po sa pagsasagawa or amendments. Hindi sa Tagalog, ano ba yung amendments? Amyenda ng ating pong kasalukuyang batas. So the chair would like also to recognize yung si Mark Louis Mr. Chair. Gamboa. Vlogger din po kayo, sir. Yes po. Sige po, sir. You have the floor. Yun. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Mark Gamboa. I've been a political vlogger for the last 6 years. Ako din po ay tumatakbong senador dito sa upcoming elections. Isa po sa sinusulong ko ay yung 24/7 na fake news monitoring office. So, yun. So, sa aking experience po sa 6 na taon na pagbablog, nakita ko po kung gaano ka-toxic, kung gaano ka dami po yung fake news, kung gaano po kadami yung pag-iinsulto, pagmumura. At ako po ay nalulungkot. At ako po sa aking channel, I could be critical of someone, I could be critical of a politician, pero I always try to maintain a level of respect. Ito pong sa hearing ngayon, gusto ko lang din pong sabihin, shout out lang din po sa mga DDS vloggers na 40 na hindi po nakapunta. Actually, nanonood po sila lahat ngayon at meron silang mga komentaryo, pinopost po nila sa kanilang Facebook. Meron po silang mga panibagong hirit po sa inyong lahat. So shout out po sa kanila, nanonood sila ngayon. After po siguro nito, baka ako din po, ibabash na din po nila. Kasama naman po yun. Normal na po, 6 na taon ko na pong ginagawa to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Pero ito po yun kasi, dito ako nalulungkot eh. Yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo.
Kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Okay? Pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila, ay ito po ay a form of bullying pambubuli. 6 na taon na po nilang ginagawa, 9 na taon na po nilang ginagawa po ito. 'Di ba? Kapag merong hindi nag-agree sa opinion nila, kapag merong taliwas, kapag merong bumabatikos, o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po na ang daming nabubunyag na mga kalokohan o illegal na ginagawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos, yung kanilang pag-iinsulto, mga below the belt na tira, mga personal na tira, at nakakalungkot po na umaabot po sa ganun. So ako po ay fully respect yung pong freedom of speech ng aking mga kasamang vlogger, at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po, mas concern ko yung mga pages at yung mga accounts na wala pong muka. Kasi po at least yung mga vloggers na wala dito, pag nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So kung accountable sila doon sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages katulad po ng Amp Satire at ng mga iba pang mga YouTube accounts na wala pong mukha, kaya po kung mambalahura at kung tumira po ay sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Buti nga po nagkaroon ng ganitong hearing para po magkaalaman. Pangalawa, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahang politiko, kung maka Duterte ka, kung maka Marcos ka o Lenny o kung sino man. Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag ang nag-i-impluwensya sa iyo o ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa. Katulad po ng sinabi niyo po, yung issue sa West Philippines, kanina po may nasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Meron po. In fact, nag-attend po kami doon sa mga information session na yon kay Commodore Tariela, kung saan dinedebunk po niya yung pong mga fake news about sa West Philippine Sea. O kaso after po nun, ibabash na naman itong sa Tariela. Titirahin na naman yung mga nagde-defend sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man akong kasamahan o kung meron mga ibang vlogger na maaring nakokontrol o nababayaran o kung anumang paraan, kung anumang way na naiimpluwensyahan po ng ibang bansa para po manggulo dito sa atin, para po iusog yung kanilang mga agenda, para po ma-destabilize yung pong ating bansa, para po doon sa bansa na tinutulog. Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa, at dapat po mas mabigat yung pong mga batas kapag gano'n na po yung usapan. Kasi it's one thing kung politiko laban sa politiko, parehong Pilipino yan. Magkaiba lang kayo ng opinion. Pero kapag ang boss mo ay, for example, China, tapos you are acting against the benefit ng bansa ng Pilipinas, the interest ng Pilipinas. So I think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue. And ayun, lastly po, of course din, may mga moves din po sa social media na maaring parte din ng destabilisasyon, na para po pahinain yung administrasyon kung meron mang gusto mag-destabilize o may gusto silang pahinain o gusto nilang tanggalin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ay sa akin dapat din pong tignan din po at hanapan po ng paraan kung paano po ma-minimize o mapagbabawal po without curtailing naman po yung pong freedom of speech na meron po ang bawat isa. Yun lang po your Mr. Chair. Thank you. Well, totoo yung sinabi mo, no? Ito na, ngayon ko lang nakita sa TikTok, na yan, kudos to all our brave vloggers. The best ang decision nyo na magtungo sa Supreme Court, and better to file a case against Quadcom. So, ibig sabihin po, mali pa, Tricom po to, hindi po to Quadcom. So, ibig sabihin na, yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron na po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So
sana respetuhin din po sana yung yung ating pong patawag, and to these people